Amen. I think that's enough, Ate Milen. We will proceed with our main Bible study. Mga kapatid, the topic that I would like us to tackle about is in the book of Lucas, o Luke. Sa mga taga-Paris, mga kapatid, pasensya na kayo dahil kami sa London ay English, kaya most of the time kami ay Inglesero. Kaya hindi naman kami talagang nagkataon lang. Kaya siguro kung nasa Paris ka, talagang, o nasa Italy ka, talagang kung ano yung salitang iyong nakabihas na, yun lagi ang iyong nasasabi. Kaya pasensya na kayo mga kapatid kung from time to time talaga English tayo. It's just that medyo nasanay na tayo. Ito mga kapatid ay Lucas chapter 15 verse 11. Ito mga kapatid yung talinhaga patungkol sa alibughang anak. The prodigal son. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw ay ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon ang mga bisyo o sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang pinagbalata ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang aking pagkakamali, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suutan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya'y nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga ay nagdiwang. Nasa bukid doon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong nangyari doon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko kayo siniway. Ngunit di minsan ay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit ng itong anak ninyong ito na dumating, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa niyo siya ng kapinatabang guya? Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo ay magsaya at magdiwang, sapagkat namatay ang iyong kapatid, ngunit ngayon ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, napakaganda nitong ating topic. One of the greatest lessons na maaari nating makuha dito ay yung danger of self-reliance without wisdom. Ibig sabihin mga kapatid,
Ang isang bata na nagkaroon ng kayamanan, ang isang tao na yumaman bigla, yung mga tipong nanalo sa loto, Sister Lina. Tumama sa bingo, nanalo sa jackpot, yung mga tipong walang alam sa finances. Pag ang isang tao ay walang karunungan sa pinansyal, madaling mawala. Kagaya ng lalaking ito, mga kapatid, kinuha niya ang kanyang kayamanan ng maaga. Yung kanyang mamanahin ay kinuha niya na talagang gusto niya ang makapagsarili. But the problem is, he doesn't have the responsibility. Wala siyang responsibilidad. Ang gusto niya lang, makuha niya lang yung pera at kayamanan, pero hindi niya alam kung ano ang responsibilidad na kaakibat ng mga pagpapala. Sa isang Kristiyano, mahalaga na meron tayong responsibility towards wealth. Kapag ang kinikita mo ay sapat lang, or tama lang sa pambili ng iyong mga essential basic needs, huwag kang maghahangad ng sobra. Magkakautang-utang ka, masakit ang ulo. Mahirap yan, mga kapatid. Yung pagkakaroon din ng pagsasarili, na yung pagsasarili na yon, ang ibig sabihin minsan ay ang paglayo sa Diyos. Kasi itong lalaking ito lumayo. Kinuha niya ang pera niya, pagkakuha ng blessing niya, lumayo. Maraming Kristiyano ganon. Nung gumanda ang buhay, noong nakaangat-angat ng kaunti, noong meron ng kaunti, salit na lumapit sa Diyos, lumalayo. Kagaya ng lalaking ito. If you seek independence from God, kapag ang isang tao ay lumayo sa Diyos, nasabi ko yan kahapon, Sister Ruby Ann, Sister Ann, Sister Sunshine. Nasabi ko yan kahapon na nung ginawa ng Panginoon, Sister Ruby Ann, ang mga isda, God commanded the sea to produce the fish. Nung ginawa ng Panginoon ang mga puno, inutusan niya ang lupa na magbunga, maglabas ng mga puno. But when God created man, Sister Lina, God did not command anything. Nung ginawa ng Diyos ang tao, sabi ng Diyos Ama, lalangin natin ang tao nang ayon sa ating mga larawan at wangis. So we are created, embedded, built in with the image and likeness of God. Now, ang dagat, Sister Ruby Ann, ay nananatiling dagat kahit walang isda. But the fish cannot live without the sea. Ang isang isda ay hindi makakapamuhay, hindi mabubuhay na walang dagat. Ang lupa ay nananatiling lupa kahit walang puno, kahit walang halaman, at Mary Jane. Pero ang halaman ay hindi mabubuhay nang walang lupa. God will remain God even without human. Dahil ginawa ng Diyos ang tao with the same image and likeness of God. Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit walang tao. Kaya sabi nga ng Panginoon Jesus, di ba minsan, kung hindi kayo aawit sa akin, hindi kayo magpupuri sa akin, kaya kong pakantahin ang mga batong niya kung gusto nyo. Because God is God. He doesn't need anything. Wala siyang kailangan sa tao eh. Tayong may kailangan sa Diyos. Ganon din yan, Sister Lina. Pag ang tao ay lumayo sa Diyos, hindi natin kaya. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay. Kagaya ng batang lalaking ito. The moment he left the house of his father,
nawala na yung protection sa kanya eh. Nawala na yung kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Ano pa ang pwede nating matutunan sa aral na ito ng Lucas chapter 15? Yung kasalanan ng lalaking ito, ng batang lalaking ito, ang nagpahiwalay sa kanya sa Diyos. Yung kasalanan. Sinayang ng lalaking ito ang mga kayamanan. Ang kanyang minana sa mga masamang pamumuhay. The Bible was saying na nilustay niya ang kanyang kayamanan sa masasamang babae. Ganon din ang kasalanan ng tao. Ang kasalanan ng tao, mga kapatid, ay nagpapalayo sa Diyos. Sisirain niya ang ating spiritual life, ang ating emotional life, and sometimes it will create physical poverty. Maraming tao naghihirap at maraming tao, may mga taong wala na nga, pero sila pa yung palainom. Magtataka ka dyan eh. Magpunta ka sa Pilipinas, yung mga tipong walang trabaho. Bakit itong mga tao, ito wala namang mga trabaho. Wala namang mga pinagkakakitaan. Sila pa yung malalakas manigarilyo. Sila pa yung malalakas mag-inom. Sila pa yung sugalero. Sila pa yung sabongero. Lahat ng ero nasa kanila. Pero wala naman silang pinagkakakitaan. Magtataka ka dun eh. Yun minsan na nakakapagtaka, mga kapatid. Alam mo, ang isa sa mga lessons na itinuturo sa atin yan, Sister Ann, ang kasalanan is not just breaking the rule. Kaya sa Laguna, sa Katagalugan, Sister Cecil, ang sala, parang nagbabasketball yan eh, parang ay sumala. Di ba? Kaya, sala. Dahil hindi sumute. Sala. Sa amin, may iba na sala. Ay, sala ka eh. Ika? May mga ganon. Ang kasalanan, mga kapatid, kaya yung kasalanan, yung kasalanan, hindi lang yun paggawa o pag-break o pagsira ng isang batas. Ang kasalanan, mga kapatid, ay nagpapalayo din sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ka aalis? Kaya tataka ka mga bakit ka umaalis? Saan ka pupunta? Saan tayo pupunta? Wala naman tayo pupuntang iba eh. Amen, mga kapatid. Yun ang kasabihan natin, Mary Jane, na nagtago si Pedro, kita ang ulo. Eh, hindi naman tayo makakalayo. Saan tayo pupunta? Hindi tayo makakalayo. At yung paglayo sa Diyos, Sister Esther 20, yung kasalanan, yun ay paglayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya pag ang isang tao, piling niya malayo sa Diyos, piling niya malayo ang Diyos sa kanya. Tamo si Starlene ang isang taong ganon, yung parang piling mo wala ang Diyos sa'yo. Parang piling mo hungkag ka. Parang piling mo parang something is wrong. Something is not right. Because that person is away from the love of God. Kaya yung lalaking to, itong batang to, lumayo siya eh. Paglayo niya, naramdaman niya, kala niya, pera yung magpapasaya sa kanya. Ha? Kala ng ibang mga nag-a-abroad, malaki ang kita ko. Hindi naman gano'n eh. Hindi naman lahat na nag-a-abroad, Sister Ruby Ann, hindi naman lahat masaya. Minsan nga, Sister Ann, hindi naman lahat na nasa Pilipinas malungkot. Diba? Bagamat, syempre, hindi naman lahat ng nasa ibang bansa ay malungkot, pero ang sinasabi ko, mga kapatid, hindi pera ang nagpapasaya sa tao. Amen, mga kapatid? Ang nagpapasaya at ang humuhusto sa isang tao kapag ikaw ay may pag-ibig ng Diyos. The moment umalis tayo kagaya ng lalaking ito, iniwanan niya ang bahay ng kanyang ama na wala sa kanya ang pagmamahal ng Diyos. In terms of yung pakiramdam niya. Pangatlong pwede nating matutunan dito, mga kapatid, sa aral nating ito, yung realization, the moment, yung sabi ng lalaking ito na, na-realize niya mali siya.
Maganda rin sa tao yung nakaka-realize, mali pala ako. Yung mga tao kasi laging tama. Sa lahat ng diskusyon, laging siya ang tama, siya ang panalo. Pag nag-aaway mag-asawa, siya lagi ang inaamo. Amen mga kapatid, parang siya lagi ang panalo. But the Bible says, Sister Lina, that the son came to his senses. Yung bata, dumating sa kanya yung kaunawaan. At ang tao, minsan dumarating tayo sa pinakamababang bahagi ng ating buhay just for us to realize we need God. Just for us to realize people need the Lord. Just for him to realize na kailangan niyang bumaba at magpakababa. Na talagang kailangan niya ng Diyos. Hindi tayo mga kapatid mabubuhay na wala ang Diyos. Kaya minsan ginagamit ng Panginoon yung kahirapan, yung hardship, because it is His tool for us to grow. Hindi natin marirealize ang ating kakulangan kung hindi tayo maghihirap. At kapag nakita na natin na, ay, malaki pala ang kulang sa akin. Broken na ako eh. Ay, nasasaktan na ako. Sobra na itong pagsubok na ito. Doon mo ngayon marirealize, I will go back, I will arise, and I will go back to my Father's house. Kaya palagi kong biro, Sister Jen Coro ng Greece, sa London. Kapag maraming tao sa church, ibig sabihin, at Milen, maraming problema. Kaya ako, bakit mo hihintayin pang paluin ka ng Diyos? Bakit mo hihintayin pa magpadala ang Diyos sa'yo ng problema bago ka pumunta sa simbahan? Ganun ba ang gusto natin? Wag na. Wag mo nang hintayin ang Diyos ang magpadala pa ng problema. Wag mong hintayin mag-open pa yan. Hayaan mo palagi na nandoon yung kamay ng Diyos nakabakod sa atin. Sister Ann, ang sabi ng Malakay 3:10, I will rebuke the devourer for your sake. Kanyang hahadlangan ang mga maninira, yung mga sumisira ng iyong mga pananim, at tatawagin ka ng maraming bansa na ikaw ay mapalad. Bakit? Yung kamay ng Diyos nasa ulo natin eh. If you understand, Sister Ruby, and the creation of God, walang ginawa ang Diyos na isda na hindi marunong lumangoy. Walang ginawa ang Diyos na ibon, Sister Ann, ibon na hindi lumilipad. Everything that God created has to perform, has to succeed. Mahalaga sa Diyos na ang kanyang mga nilalang ay nagtatagumpay. Kapag may sira ang telepono mo, Sister Milen, kapag ang phone mo, either Samsung or Apple, may sira, kailangan questionin mo yung manufacturer. Kino-question mo yung manufacturer, babalik mo yan. Faulty, damage. Ganon din ang Diyos. It matters to God if you succeed. Mahalaga sa Diyos na ang isang taong kanyang ginawa ay nagtatagumpay. Kapag ang isang taong anak ng Diyos ay hindi nagtagumpay, may problema tayo. Panginoon, may problema. Bakit? Hindi ako nagtatagumpay eh. So we have to go back to the manufacturer. Mahalaga sa Panginoon ang ating pagtatagumpay. Kaya, kapag ang isang tao ay naramdaman niyang nasira na siya, nabigo na siya, napahamak na siya, that is or that could be a way for God for you to for you to go back to His grace. Maaaring binubuksan na ng Diyos, maaaring tinatawag ka ng Panginoon, halika. Mapapansin mo, Sister Lina, sa Matthew 11:28. Sabi ng Panginoon, halika kayo. Kayo mga nabibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. For my burden is light and for my yoke is easy. Iniimbitahan tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi minsan, wala naman tayong pupuntahan na eh. Kaya minsan, kapag ang tao may problema na, ang tendency going to the church. Huwag kayong lumayo sa Diyos, mga kapatid. Huwag nating alisin ang Diyos. Huwag nating alisin ang Panginoon sa ating buhay. Yun ang isa sa mga lessons dito. Ano pa ang magandang
lesson na ating mapapag-aralan dito, Ate Mary Jane, ay yung pag-ibig ng kanyang ama ng walang kondisyon. The unconditional love of a father. Kahit anong sama ng iyong anak, Ate Milen, pero pag ang anak mo na ang lumapit sa'yo, walang bakit, walang pagtatanong, walang pagmumura, walang explanation. The Bible just said, He embraced, He hugged, He kissed His son. Sa gitna ng maraming pagkakamali ng kanyang anak. Ganon din ang Diyos sa atin, mga kapatid. The moment we realize that we need God, hindi ka tatanungin ng Panginoon, bakit? God will simply open His arms and He will hug you. He will welcome you. He will kiss you. Mamahalin ka ng Panginoon. Kaya sabi nung ama, di ba? Oh, Dad. Sabi ng bata, Dad, hindi na ako karapat-dapat eh. Kasi nagkasala ako eh. Dad, wala na, ubos na yung perang binigay mo sa akin eh. Walang natira. Dad, naging masama ako. Kahit katulong na lang ako. Yun na lang gawin mo sa akin, Dad. Mapapansin mo rito, Sister Mary Jane, na hindi sa sinagot ng kanyang ama. There was no answer to that. Alam mo, sinagot ng ama niya, mga katulong, hali kayo. Kuhanin niyo yung mga singsing. Kuhanin mo yung sandalyas. Bisa na magandang damit ito. At saka yung pinatataba kong guya, patayin yon. Kasi dumating na tong anak ko. Nandoon yung unconditional love of a parent. Ganon din tayo sa Diyos, mga kapatid. The moment we go back, Panginoon, nagkamali ako. Panginoon, nagkasala ako. No question asked. God will welcome you back. God will love you back. And God will hug you and will welcome you back to His kingdom. Amen, mga kapatid. Isa pa sa mga natutunan natin dito, na nakita ko, Ate Milen, yung pag-ibig ng Diyos hindi base sa mabuti ka o masama. Diba? Laging available ang biyaya ng Panginoon. Kahit ano pang pagkakamali natin, kahit ano pang sinasabi ng iba, meron tayong kapatiran dito sa London, sabi niya, Pastor, kasi po yung anak ko ganto, adi, kasi ganto-ganto ang anak ko, ganto-ganto. Ang sabi nga po ng mga kapitbahay ko, bakit pa ako nagpapadala dun sa aking anak na iyon? Eh, adik nga naman. Eh, ba't ka mapapadala? Pero Pastor, talagang hindi ko kayang hindi padalhan eh. Talagang mahal ko siya. Alam mo, Ate Milen, one day nag-attend siya ng church. Nako, talagang nung mag-attend ng church, talagang napakalakas. Binago siya ng Panginoon. Bakit? Yung pagmamahal ng isang ina, yun ang puso ng Diyos. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagalit sa kanyang anak. Minahal niya. Kahit alam pa niyang talagang napakasama ng kanyang anak, ganon din tayo sa Diyos. Now, meron din mga controversies dito, mga kapatid. Ito yung one of the controversies, yung pagsiselos ng kanyang nakatatandang kapatid. May mga pagkakataon na yung mga spiritual pride, mahirap din yan. Yung taong may pride. Yung parang alam niya nang nagkasala siya, pero may pride. Spiritual pride is also as dangerous as sinfulness. Yung pagkakaroon ng mataas na pride, mataas na ego, yan ay malaking kasalanan. Kailangan matuto rin tayo magsaya sa kaligayahan, sa awang ibinigay ng Diyos sa iba. Hindi lang tayo. Ay, porque minahal ka ng Diyos, porque ngayon malakas ka na, porque ngayon nagdadala ka na ng Bible. Yung mga bago, tinatawanan natin, dapat hindi. Kasi, yung biyaya na ibinigay sa iyo ng Panginoon, yun din ang biyaya at awa at pangunawa na ibinibigay ng Diyos sa iba na nagkakamali at wala pa dun sa same standard mo. Kaya yung pagsiselos hindi maganda. Lalo na kung ang pinagsisalosan natin ay yung mga taong binibigyan din ng biyaya ng Diyos.
Kaya dapat kapag may party, dahil pinagpalasan ng Diyos. May mga tao kasi na naranasan mo, Sister Jen Coro, na may mga tao nagkukwento sa'yo na, may mga tao nagkukwento na masaya sila sa mga anak nila. May mga tao nagkukwento sila na maganda ang trabaho nila. Pero ikaw, pilit mong iniiba ang topic. Dahil ang sweldo mo ang baba. Ang kinukwento niya, ang taas-taas ang sweldo niya. Ang sinasabi rito, Sister Grace, ng Panginoon, abay, matuto ka rin makinig. Matuto kang makisaya sa mga taong pinagpala at kinaawaan ng Diyos. Bakit? Darating din ang iyong oras na ikaw man ay pagpapalain ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Kung puro tayo selos, puro tayo inggit, ano mangyayari sa atin? Hindi natin isineselebrate yung kagalakan ng iba, kagaya ng kuya nitong lalaking ito. Amen? Ayaw niyang pumasok. Diba? Kasi, Dad, sino yan? Yung busong kapatid? My God! Di ba yan yung naglustay ng pera mo? Di ba inubos niya yung kanyang pera sa lahat ng mga kasamaan? Tapos ngayon pinagpatay mo pa. Ako, ang tagal-tagal ko na sa'yo. Hindi mo man lang ako pinagpatay ng isang maliit na kambing kasama ng aking mga kapatid. Alam mo, isang tinuturon din nito, Sister Alice, ng Panginoon. Dahil itong panganay na kapatid, Sister Melen, hindi sa humingi. Hindi sa humingi sa Diyos. May mga taong ang yaman-yaman ng ating Ama sa langit. Hindi naman kayo nagpipray. Hindi kayo humihingi ng malaking bahay. Ang hinihingi nyo lang, bahay kubo, kahit munti, ang tanim doon, sari-sari. Kaya, yun talaga nakukuha nyo. Diba? Ang kanta ng mga Pilipino, maghapong nakayuko. Diba? May mga katatayan ganon, maghapong nakayuko. Kaya mga tao sa Pilipinas, puro kuba. Kasi lagi ang kinakanta natin, araw-araw sa eskwelahan. Hindi tayo nananalangin na ang mamatay ng Bakit kailangang mamatay? Hindi pa pwedeng mabuhay na lang? Nakuha natin mga kapatid. Dahil itong lalaking ito, hindi siya humingi sa Diyos, hindi siya humingi sa kanyang ama, hindi siya binibigyan, kahit maliit at pipitsuging kambing, hindi ibinigay sa kanya, ipinagkait sa kanya. Ikaw naman, lagi naman tayo magkasama, hindi ka naman humingi. Di sana binigyan kita. Ibig sabihin, naghihintay ang Diyos na humingi tayo. Amen. At ang Diyos, mga kapatid, pag humingi, huwag kang humingi ng maliliit. Amen ba? Huwag kang humingi ng, Lord, sana makatrabaho ako. Yun lang? Trabaho? Marami naman trabaho eh. Ang trabaho hindi natatapos. Sa bahay ka na lang, ang daming trabaho dyan. Tanggalin mo yung mga gagamba at mga agyo ng kisame, ba't hindi ba tatapos? Mamaya-maya, pagkalinis mo ng room number 1, yung room number 2. Pag nasa room number 3 ka na, back to room number 1 ka na, hindi matatapos ang trabaho. Hindi ba dapat ang malalaking prayers, yung dapat ang hinihingi ng Panginoon? You have to ask big from God. Amen? Kailangan malalaki ang hinihingi natin. Panginoon, gusto kong pagpalain mo ako ng sobra upang makapagtanim ako sa iglesia, upang makapagbigay ako sa church, upang maging pagpapala ako sa aking mga mahal sa buhay, upang makapagpagawa ako ng bahay na aking maituturo at may pagmamalaki sa iyong kaluwalhatian. Amen ba mga kapatid? Hindi para magyabang, kundi para tawagin ako, Panginoon, na isang mapalad na anak ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Yan ang malalaking mga prayers. Mga kapatid, Panginoon, pag pinagpala mo ako, Panginoon, magbibigay ako, magtatapat ako sa iyo upang magamit ito sa iba't ibang paraan, sa jail ministry, pag-iimprenta ng mga Biblia, pag-iimprenta ng mga magazines that can be delivered all over the world. Panginoon, magtatanim ako sa mga ministers, magtatanim ako sa mga missionaries. Hindi ka man nakakapunta sa Africa, yung pera mo, Sister Lina, ginagamit ang Panginoon doon. Amen ba mga kapatid? Nakakain ang mga nasa preso. Nakakapagpakain ng mga pulubi. Aanin mo ba, mga kapatid, ang iyong pera? Yan ang sinasabi dito. Isa sa mga lessons na natutunan ko dito, hindi sa humingi sa Diyos. Ano pa ang problema rito mga kapatid? Isa pa sa mga lessons na ating matututunan natin, Milen, is that, bagamat faithful, tapat yung panganay na lalaki, but the problem with him, Ate Milen, is that he did not understand the heart of his father. Hindi niya, alam mo yung
magkasama kayo sa bahay, pero hindi niya kilala yung tatay niya. Baka hindi sila close. Amen ba mga kapatid? Ganon din, may mga Kristiyanong ganon. Pumupunta lang sa iglesia, sa church. Makikinig lang, uupo lang, after ng "Oh, I love you with the love of the Lord," uuwi na. Wala talagang strong connection, walang bond, walang kapit. Yun ang hinahanap ng Diyos mga kapatid. Yung totoong pananampalataya ay pagkakaroon ng isang matibay na relasyon. Hindi lang yung performance. Hindi lang hinahanap ng Panginoon, maglinis ka dyan, o mag-alaga ka ng mga tupa natin dyan, no. God is looking for someone who can have a strong relationship with Him. Yung kilala mo ang Diyos. Kaya si David, gusto ng Panginoon niya, Sister Jen. Diba, tawag kay David, the man after God's own heart. Kasi laging inaalam ni David, ano kaya ang puso ng Panginoon? Kilala niya ang Panginoon. So, ganoon din dapat ang isang Kristiyano, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon ay ang isang relasyon. Alam mo, pag may relasyon ka sa Panginoon, hindi lang yung obedience Hindi lang yung basta sumunod. Kasi mga tao sumusunod lang. Pero wala ka namang relasyon sa Diyos. Pumupunta sa church, wala namang relasyon sa Diyos. But when you have established a strong connectivity and relationship with God, sabi ng Panginoon, ask me about anything. Anything. In my name. Ang sabi ng Panginoon, I will do it. Because these people have established a unique relationship. Yung kakaibang relasyon sa Diyos. Kaya mapapansin mo, timilan yung mga taong humihingi ng malalaki. Tatandaan mo si Joshua, yung hiningi niya, Panginoon, malapit na kami matalo ng mga Midianites. Pero Panginoon, dumidilim na Pag dumidilim, humingi na yung panin ng aking mga kawal. Panginoon, pwede ba akong makahingi ng something big? Sabi ng Lord, ano yun? Panginoon, pwede bang patigilin mo yung araw ng 72 hours? Pero mo sa Ate Milen, pinatigil ng Panginoon yung entire universe. Stood still for 3 days. Because there was a man who asked for it. Hiningi niya yung mga bagay na, ang sabi ng Bible, Sister Lina, it has never been done and it will never be done again. Napahihintuin ng Panginoon ang inog ng buong daigdig dahil sa kahilingan lamang ng isang tao. Because Joshua had established a strong connection with God. Kapag matibay ang relasyon natin sa Panginoon, mga kapatid, malakas ka sa Diyos. Importante rin yung prayer ng righteous Amen ba? Nasa Bible yan. Amen, Sister Grace, yung panalangin ng matutuwid. Kaya mapapansin mo yung mga prayers ng matutuwid. Di ba? Kaya minsan, di ba, may mga members na, Pastor, pwede po bang ipanalangin niyo ako sa Lord? Kasi, Pastor, malakas ka sa Lord Importante rin yun. Naniniwala din ako dyan. Pagka meron kang matinding panalangin, magpunta ka na sa altar. Pag nandun si Bishop, si Pastora, may mga elders tayo, magpanalangin ka na. Importante yan, mga kapatid. Kasi pag lumapit sa Diyos yan, iba ang kalibre, mga kapatid. Bagamat pwede ka rin, pero meron din tayong mga pagkakataon na magandang maipanalangin ka, mga kapatid, na mga tao may personal, strong relationship with God. Ano pa ang aking natutunan dito, mga kapatid, sa ating aralin ng Prodigal Son? Yung restoration. Natandaan mo, Ate Milen, there was a man who was carried by 4 friends. Nabinutas nila yung, Ate Mary Jane, yung bubong. Yeah? Nung bumababa na yung lalaking paralisado, sabi ni Jesus, pinatawad na ang lahat ng iyong mga pagkakasala. People were asking Jesus. Tinatanong ng Panginoon mga tao, Panginoon, bakit ganon? Kita mo ng lumpo, paralisado yung tao, bakit mo pinapatawad yung kasalanan niya? Di ba? Parang very ironic. Parang kakaiba, parang weird. Ganon yung ginawa ng Panginoon, Sister Milen, dito. Hindi lang basta pinatawad ng Ama yung kanyang anak dahil nagkasala siya. No. But the Father restored
the Son fully. Ibinalik nung Ama ang lahat ng meron yung kanyang anak. Hindi na alis yung pagiging anak, bagamat nagkamali siya, nagkasala siya, pero ibinalik ng Ama, ng mabuting Ama, ang lahat ng anumang kailangan niya bilang upang makilala uli siyang siya ay kanyang anak. Ano yun? Robe of honor. Yung damit ng karangalan. The ring that signifies the sonship. At yung pagkakaroon ng celebration. Ibig sabihin, nagpapatunay na ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad. Ang Diyos din ay nagre-restore. Ibinabalik ng Diyos ang anumang nawala sa atin. Kapag ikaw ay bumalik sa Panginoon, ibinabalik din ng Panginoon ang nawala sa iyo. Amen ba mga kapatid? Yung mga nawala sa iyo, nanakaw sa iyo, mga nang iwan sa iyo, the moment you decide to go back to God, ang sabi ng Biblia mga kapatid, God will restore everything that the locust has eaten. Kaya naniniwala ako mga kapatid, maraming mga nawala sa inyo ngayon. Maraming mga bagay na nawala. Maraming mga bagay ang ninakaw ni Satanas. Maraming mga bagay ang kinuha sa inyo ng buhay. But God will restore everything that God is going to give you. Ibabalik ng Panginoon sa inyo yun, Sister Lorraine. Amen. Nawalan ka man ng trabaho, nawalan ka man ng pera, nanakawan ka man, pero ibabalik sa inyo ng Panginoon mga kapatid. Ang kailangan lang natin sa Diyos ay maging tapat tayo sa Panginoon. Last but not the least, ang kaharian ng Panginoon is about celebration and not condemnation. Kaya maraming tatanong sa akin, Pastor, bakit lagi ang preaching nyo parang laging mga masasaya, parang laging faith and... Alam mo, Sister Jen, marami ng pastor, marami ng sermon na narinig ang mga tao. Kayong mga makasalanan, pupunta kayo ng impyerno. Marami ng ganon. Halos araw-araw makikita mo yan. Alam na naman ng tao yun eh. Alam ng tao na pag masama, pupunta ng impyerno. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi. Pero ang langit kasi, Sister Milen, is about celebration. Sabi ng Bible, Sister Mary Jane, may isa lamang kaluluwan lumapit, bumalik, nakakilala sa Panginoon, libu-libong anghel ang nakakatuwa sa langit. Why? They are happy na may isang kaluluwang nanumbalik, bumalik. Mga kapatid, kaya itong pagbabalik sa France, itong pagbabalik natin mga kapatid, napakasarap mga kapatid. Napakasarap nakapiling natin ng Diyos. Amen. Kaya hindi ko alam kung nasabi ko ito kay Mary Jane, bago mamatay ang Inay Pilar. Tanda ko yan. Sabi ko, Inay, kilala niyo pag ako? Abay, oo naman. Ikaw si Dundun eh. Mga kapatid, si Pastor Don ay Dundun. Ako ay Dondon sa amin mga kapatid. Kilala ako ng mga matatanda na Dondon. Ikaw si Dondon. Inay, kilala niyo pa ako? Ang akala kong Inay nakakalimot na siya. Sabi ko, Inay, kayo ibabalik sa church? Oo, ako'y napunta doon. Pag may mag-aakay sa akin. Mga kapatid. Kaya, after nang huli ko siyang makita, Ate Mary Jane, siguro mga ilang linggo lang, pumanaw ng Inay. Kaya, sabi ko, nakakatuwa na itong mga ganitong tao ay hindi nawala sa kanilang paglilingkod. Kasi mga kapatid, for your information lang, yung mami ni Sister Milen at ni Sister Mary Jane, na lola ni Sister Ann Sara, at saka lola ni Sister Ruby Ann, yan mga kapatid ang pinakakauna-unahang mga matatanda ng iglesia ng church. Since 1980 mga kapatid, yan mga yan talagang do or die. Yan ay kapatid ni Bishop. Na bata pa kami, ang laging itinuturo sa amin ni Pastora ay, mga anak, yan ang Inay Pilar ninyo. Yan ang nagpaplantsa ng damit ng daddy. Kaya kami, lumaki kaming malapit sa Inay Pilar, sa mga inay ng mga Sister Milen. Bakit? Kasi nakakatuwa eh. Ay sabi ko nga, pagdating natin sa langit, Sister Milen, nandoon ang kaligayahan. Bakit? Nandoon lahat yung mga mahal natin sa buhay. Amen? Hindi tayo natatakot na, oh yes, nawala sila sa physical realm,
Sa physicality, maaring pumanaw sila, but one day, we will join with them in heaven. Ganon ang ginawa ng Ama. Nagkaroon siya ng celebration. Nagkaroon siya ng pagsasaya dahil nagkaroon ng party. Dahil masaya siya eh. Ganon din mga kapatid ang langit. Kapag ang isang tao, ang isang kaluluwa ay bumabalik sa Diyos, humihingi ng tawad mga kapatid, masayang masaya ang kalangitan. Ganon din tayo. Matuto rin tayong ipagdiwang ang biyaya. Matuto rin tayong ipagdiwang yung mga taong sumisimba, mga taong on the way, nagbabago ng pakonti-konti. Maging masaya tayo kahit papaano. Kasi ganun ang ginagawa ng Panginoon. Merong party sa mga taong bumabalik. Hindi yung wala ka nang ginawa, kundi ilista yung mga ginagawang kasalanan ng iba. Naku, ito na naman. Naku, wala na naman yan. Nakalista na naman yung mga pagkakamali. Amen? So yung ating topic ngayon mga kapatid, about Lucas chapter 15, verse 11 to 32. Ito ay nagpapatunay ng biyaya ng Diyos. Ito ay nag-e-emphasize ng kababaan, pagbalik, panunumbalik, at nagtuturo din sa atin ng puso ng Diyos. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mahabagin. Kaya I'm encouraging yung mga kapatid, bumalik tayo sa Panginoon. Ibalik natin yung dating sigla, ibalik natin yung dating lakas kahit nasaan tayo. Hindi tayo kailangang lumayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay naghihintay, kagaya ng lalaking ito. The moment he decided to go back to his father's house, walang tanong, halika anak. In-embrace siya ng kanyang ama. Welcome home. Ganon din kayo mga kapatid sa inyong mga anak. Pag ang mga anak ninyo nasa bahay, wala nang sermon. Wala nang laging sermon. Tapos na ang sermon sa church. May mga magulang, tapos na ang sermon sa simbahan. Sa bahay ba naman, sermon pa rin. Kaya ang mga bata, wala nang mapuntahan. Ayaw nang umuwi. Amen ba mga kapatid? Let your children grow up in love and understanding. Huwag kayong mag-alala. Basta ang trabaho mo lang bilang magulang magturo. Pero sa iyong pagtuturo, Diyos na rin ang nagdidilig sa kanilang mga puso. Diyos din ang magbabago at Milen sa ating mga anak. Ano ang sabi ng ating awit? In His time, He will make all things beautiful. Amen? Mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon. And God bless you, friends. Pagpalain ka ng Panginoon sa Paris, mga kapatid ko. God bless you.